sarili natin ay nag-change into spiritual mood. Kaya kung ikaw napupunta ka dito at hindi ka naka-spiritual mood, hindi mo mauunawaan kung ano yung gagawin mo patungo sa lugar na ito. Kaya alam niyo po, bago pa man makarating, yan mismo sa pinakadulo ng lugar na yan, kailangan prepare na mo yung espiritu mo that ang gagawin mo ngayon is all about spiritual because you are going to worship the God, and our God is the Spirit. Kahit kailan hindi natin siya nakita, pero daman natin ang may Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa buhay natin. Our God is the Spirit, and we must worship God in spirit and in truth. Kaya po, pag pumunta kayo sa lupakan pagtitipon, the whole purpose of our congregational worship, you must be in spiritual. Okay, whatever things you wanted to do and you wanted to have, it was already prepared. Ay, kanino kaya yun? Since the moment you decide to worship and honor God, yun po yung word kanina. God honors the sacrifices, the thanksgiving that we have. The moment you decide to worship and honor God, lahat ng kailangan mo, lahat ng hinihingi mo sa Diyos, hinanda na ng Panginoon. At alam ko, lahat kayo may request kay Lord. Pero kung ikaw ay talagang nag-desisyon na kaya ka nandito, hindi dahil inanyayahan ka lang at gusto mong makita na umanyaya sa'yo, kundi nandito ka para sambahin mo ang presensya ng Diyos. Nakahanda ng kapatid, lahat ng kailangan mo. Sabihin ko sa Diyos na yung gabi, yung kailangan mo dahil hinanda na yan. Dahil po, sabi ko ng Matthew chapter 6 verse 8. Okay, so basahin po natin sandali. Bakit ito sabi yan? Dahil sinabi ng word ng Panginoon. Iniisip pa lang natin, hindi pa binubukan ng ating bibig, alam na yan ang Diyos. Alam na Diyos ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam na Diyos yung mga burdens sa atin. Alam na Diyos yung mga bagay-bagay na minsan. Yun yung nagiging hadlang para masamba natin ang Panginoon. But God, gumawa ang Diyos ng paraan ngayong gabi para makapamili ka ng mensahe ito. Okay? Yung sabi ko dito, don't be like this. Because okay po dito, it's about prayer. Okay. So, sabi ng Panginoon, huwag natin tularan yung mga mapagpaimbabaw. Okay. For your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Okay? So, the moment you decide to worship God, ang alam ng Diyos na kita na may pangangailangan mo. Bago ka pa man makarating dito kapatid, bago mo pa man sabihin, alam na ng Diyos at inihanda na sa iyo ngayon ng Panginoon. Receive it in your spirit, whatever your need, whatever your desire, receive by the power of the Spirit of God, that you have it all in the name of Jesus. Hallelujah! Ganun po, yan po, gusto ng Diyos na yung nag-desire tayo na kaysa pumunta tayo doon sa kapitbahay para makipagsismisan, punta tayo sa gawain ng Diyos para lalo tayo lumakas, para lalo tayo lumimay sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Balik na manood ka ng TV, balik na manood ka ng mga drama na walang katulungan. Pumunta ka sa gawain ng Diyos at makinig ka ng kanyang salita. Kailangan mag-feed mo yung spiritual need mo, kapatid. Kung yung ating katawag pinapakain natin doon maghapon, marawag tayong magutom, kailangan po hindi ang ating spiritual na buhay because our God is Spirit and He desires for us na maranasan natin yung kanyang kaluwalhatian araw-araw sa buhay natin. Kaya pag nasa yung kaluwalhatian ng Panginoon, magising mo pa lang sa umaga, you see the provision of the Lord. Hallelujah! Na kayang tugunin ng Diyos ang pangangailangan mo sa araw-araw. Amen? Hallelujah! Kailangan po ang gawin mo, pag pupunta ka sa ganitong lugar, spiritually prepared. And all you need is to prepare yourself. How will you pour out your heart to God in worship? Pagpasok mo pa lang dyan, pag nakikita mo na kakantahan, sige, itulo mo na. Okay? Kailangan po makita ng Diyos yung tunay na haranan natin sa Kanya. Okay, di ba sa mga probinsya, also yung mga haranan ng panahon, di ba po, sa panahon ito, mayroong pang namangaranan. Kapag hindi nagugustuhan ng babae ni naharana, Inubuhos na ng isip. Arin ko lang. Yung nanaharana, pag hindi siya type. Di ba? Pero alam niyo ba? Pag type na type, yung hinaharana, yung kumakanta, at yung naghaharana,
sing for His glory. Every time na inaaralan natin ang Diyos, luhod na luhod ang ating Panginoon. Ano ko ganyan? Sino dito ang umawit natin kay Lord? Kahit naglalaban, ang mga planeta, nagluluto, ng kapatid, kailangan niya kapatid! Nakakalagdag na ng sarap sa pagluluto! Nakakalagdag na ng inis ng labahan! Hallelujah! Glory to God! Kailangan po lagi natin ihaharap si Lord all the day, every time, every minute of the day. Okay? So, yung heart natin nakatune in lagi sa Panginoon. Kaya alam niyo po, yung preparation ng worship natin sa Panginoon. Hallelujah! Pag nandito na tayo sa congregation, nakiki-worship tayo, at nag-rise up na tayo, humarap na tayo sa hari ng mga hari. Forget about yourself. Amen. May katapunon, lumang-lumang. Let's forget about ourselves. And magnify the Lord and praise His name. At kailangan di mo sintulahan ng ating mga sarili. Dahil pag lumapit ka sa Diyos na ang daladala mo, yung flesh mo, not your spirit, hindi mo mararamdaman kung ano yung ginagawa sa iyo ng Panginoon. May nangyayari na, pero hindi mo lang nararamdaman kasi ang daladala mo, yung katawan mo, yung flesh mo. But your spirit is looking for the presence of the Lord. Kailangan din spiritually prepared ka. Makikita mo yung kaluwalhati ng Diyos. Tandaan mo, hindi natin nakikita ang Panginoon, pero nag-work siya. At sa oras na ito, gumagawa siya sa kaisipan mo. Kailangan na kapatid, buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang spiritual mong mata. Buksan mo ang spiritual mong pamilig. Buksan mo ang spiritual mong pag-unawa. Para makita mo ang Diyos. Okay, so, kung tatanungin ko po kayo, paano nyo i-relate yung, kung may rating po tayo, magbibigay sa atin ng grade si Lord. Okay. Every time na po na po tayo, kung magbibigay sa atin ng grade si Lord, grade 1 to 10. So, anong rating mayroon tayo, kapatid? Hallelujah! Sa ating paglapit sa worship natin sa Panginoon.